Magandang hapon guys. Ang gagawin natin ngayon, tutorial ay ito. Yung mga nasusunugan ng ilaw, ito yung sakit ng ilaw. Dito sa panel na yan, dito yan. So ang isa lang ang reason niya bakit napupundi o nasusunog. Ito, yung mga ganitong bulb. Yan. 12 volts kasi ito. Ngayon, pag nag-over voltage yan, nasusunog yan. Ayan, napupundi, nasusunog. 12 volts siya. So, kukumpirmahin natin kung talagang tama yung hinala ko na nag-over voltage. So, kailangan makakuha tayo ng eksakto 12 volts dito. Susukatin natin kung ano yung lalabas na voltage para malaman natin bakit nasusunog. So, ayan guys, 14.32 over voltage siya. Ayan, ito yung grounding niya. Ayan. So, ngayon, over voltage kasi 14.32 ang lumalabas. Dapat dyan 12 or 11 point something lang dapat yan. Tolerable pa yon. 12 volts okay lang yon. Pag umabot ka na ng 13, over voltage ka na or 14, masisira na yon. So ngayon, ang gagawin ko solusyon dyan, gagawa tayo ng paraan para i-reduce yung 14 volts into 12 volts or kung mababa pa, mga 11 point something volts, okay na yon. So ganitong gagawin nating paraan is balik ulit tayo sa ano natin. So cutting ko ulit guys, ito yung lumalabas sa voltage ng power natin. Ayan, 14.68. So dito yan, ito yung supply. So mangyayari dyan, susunugin niya ito, pupundihin niya to. Ito yung ilaw sa panel dito, nandito yan. So kabit ko ulit umaandar yung motor. So ayan, nakaano tayo. Ito yung reading natin, 14.68. So kailangan ma-reduce natin yung 12 volts. Or kundi man, kahit bumaba ng 11 point something, safe pa rin yung ilaw natin. So hindi niya mapupundi. So ang ginawa ko ito, bumili ako ng diode. Ayan. 1N. Ayan. So nakita. 1N 5408. 1N5408. Ayan. So ang gagawin nyo lang dyan, isi-series nyo guys. So ano ba yung pagkaka-series? Kung ano yun yung diode, meron siyang stripe, meron siyang walang stripe. So alternate guys. Ayan, ito yung anode, ito yung walang stripe, ito yung negative anode. Cathode yung may stripe. So may stripe, kakabit sa walang stripe, may stripe, walang stripe, hanggang makabuo kayo ng 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ayan, walong diode yan guys. Naka-series ang tawag dyan. Ayan, tingnan nyo yung itsura nya. Ayan, pag na-start kayo dito sa may stripe, yung kasunod nya dapat walang stripe. Ganun uli, hanggang matapos nyo, hanggang dulo. 8 diode. So ikakabit ko siya dito para makita nyo. So ayan, naikabit ko na guys. Ito yung ginawa ko. Ito yung supply, ito yung dulo sa may kamay ko, sa may test probe ng tester natin. Ito yung lalabas sa kanya, 11.85. Yan. So safe na yung ating ilaw. Ito yung mga bulb na yan. Ayan. Ayan. So na-reduce na natin ng ano, 3 mahigit 2 point something volts DC kasi 14 ang reading yan 14.63. so bumaba na siya ng 11.85 DC. Ayan na yung setting natin guys, naka DC tayo, 20 volts DC. So diode lang nilagay ko dyan, siniris ko guys. Mamaya explain ko yung diagram para di kayo malito. Tuturo ko yung diagram. So ayan na guys, na-wiring ko na. Ito yung diode natin. So mamaya i-explain ko sa inyo yung diagram para mas madali nyo masundan. 1N5408 yung diode na ginamit natin. So susukatan na natin. Itong dalawang socket na to, ito yung ilaw nitong panel ng motor na to. So dapat 12 volts or 11 point something volts lang para safe yung ating motor, ay yung ilaw, hindi motor. Okay.
So ito guys, naka-ground na yan, ayan oh. Dito kumukuha ng ground yan sa chassis. So ayan na yung kinalabasan guys, 11.89. Goods na yan guys. Hindi okay lang kung eksakto. Okay lang din naman kahit po 12.20 ganon. Pero mas maganda ng 11.89 o 11.8. Safe na safe, 100% ka dyan. Hindi basta mapupundi ang ilaw. So itong isang socket, kunan din natin. So ayan, ganon din, 11.53. So ayan guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko wiring yun sa diagram. Tinuro ko na rin naman yung actual. So kakabit na natin tong ilaw. Ayan na guys, may ilaw na. Ito yung bulb natin. So i-rev natin siya. So steady lang ang ilaw natin. Hindi lumalakas, hindi rin mahina. So safe na yung ilaw natin, hindi na yan mapupundi. Yun lang guys. Wait nyo na lang. Ikakabit ko lang to, then turo ko sa inyo yung diagram. So ayan guys, naisara na natin. So 4 na diode yung nilagay ko. Kinulang yung isa kasi 13 plus 13.8. So mataas pa yun. So ginawa ko ng 4 na diode. So na-reduce ko siya ng 13.12. Okay na yun. So 12 ang hinahabol natin, 13.12. Okay na yun. So, testingin natin. Ito yung liwanag niya. Kita nyo rito, hindi pwersado yung liwanag. Ayan, oh. Tanggalin natin yung ayan. So, pandarin natin yung engine. Okay. So yan guys, kahit i-rip mo yan, hindi siya liliwanag masyado. So normal lang yung liwanag niya, kaya hindi siya napupundi. Hindi siya agad-agad napupundi. Mapundi man yan yung sa ilaw na talaga, yung wear and tear niya. So hindi siya ganong maliwanag Sa cellphone lang yan. Mukha siyang maliwanag, pero sakto lang yan. So update ko kayo, gagawali ako ng video nito after 1 month. Kasi yung nakaraan, 1 week lang yun. Napundi lahat. So na-reduce ko na yung 14.8 ng 13.12. So satisfied na ako doon. Tingin ko hindi niya na ito sisirain. So naka full wave kasi to guys, 14 ang kanyang 14.8 ang kanyang voltage. So itong mga ilaw dito, hindi kinakaya kasi fixed 12 volts yan, nasusunog. So yan lang guys, salamat. Mamaya ituturo ko yung pag-wiring nun, yung yung schematic diagram gagawa ko guys. Hey guys, good evening. Ito na yung diagram na sinasabi ko. So para mapababa natin yung 14 volts 14.8 volts galing battery to 12 or 13 volts. 12 mas maganda. 13 okay pa yan, 13.12. Wag lang 13.8, 13.9, masyado na mataas yun. So ang purpose nito guys, ito yung mga nasusunugan ng ilaw sa panel ng mga motor nila. So una mong i-check kasi doon yung supply, bakit siya nasusunog. Unang-una dyan is over voltage. So yung voltage natin 14.8 kanina na nasusukat, hindi siya bumababa. So kaya nasusunog yung mga ilaw. So ganito ginawa ko para ma-reduce yan. Gumamit ako ng 4 na diode. Yung diode natin ay ito guys, 1N5408. Ito yan guys. 1N, sana kita. 1N5408. So bago natin umpisahan yung takbo ng diagram na to, pag-aralan muna natin yung tinatawag na diode. So itong diode na to,
Meron tong polarity. Ibig sabihin ng polarity, yung positive, negative niya. So, ang polarity ng diode, yung walang stripe, tinatawag yan na anode. So, yan ang negative. Yung merong stripe, yan yung tinatawag na cathode o yung positive. So, ganito ang gagawin natin. Isi-series natin. Pag sinabing series, bahala ka na kung saan ka mag-umpisa. Kung sa negative ka nag-umpisa, yung output na positive, alternate. Pupunta naman siya sa negative. Yung output ng positive, lagi sa negative. Yung output, positive, negative, hanggang matapos. So, ganyan ang umpisa niyan. So, titingnan nyo, ito yan. Ganyan yan. Yan o. So, may stripe. So, para hindi kayo malito, magkakarugtong, lagi nasa kanan yung stripe. Yan, para hindi kayo malito. So, ihinang nyo yung mga terminal na yan. Ihinang nyo. So, yung itong negative, itong anode, yung negative ng inyong diode na dulo, pupunta siya dito sa positive ng battery o kung saan yung supply nyo na gusto nyong ipababa ang voltahe. Itatap nyo siya doon. Ngayon, yung dulo ng siniris nyo, hininang nyo, yan yung cathode o yung positive ng diode nyo, yung may stripe. Ito yan, yung mayroong stripe. Lagay natin to. So, ganyan na itsura niyan, yung may stripe, yung dulo. So, pupunta yan doon sa positive ng bulb, ng ilaw nyo. Mapa LED man yan o mapa bulb lang yan. Then, yung negative ng ano nyo, ng socket, ng bulb, huwag nyo nang pakialaman yan. Kasi automatic naman sa negative yan ng battery or naka-grounding yan sa chassis. Okay lang yan. Walang kaso dyan sa negative. Grounding yan. Ang pakikialaman lang natin is yung positive ng supply ng socket ng ilaw. So, doon nyo itatap yung may stripe, yung positive o yung cathode ng diode ninyo. So, ulitin ko yung dulo, yung walang stripe, pupunta yan sa positive ng battery. So, ganun lang ang pagkakagawa niyan. Then, balutin nyo na lang. Ako, binalot ko siya ng Mecha Tube. Yung yung mga pang rice cooker. Yung pwede sa init. Kasi umiinit yan yung diode natin. So, huwag kang matakot. Hindi siya basta nalulusaw kasi pang baga yun yung Mecha Tube. Yung pang rice cooker. So, binalot ko siya. So, okay lang naman yan. Then, lagyan mo electrical tape. So, yan na siya guys. Sana nasusundan nyo. Yung may stripe, doon sa walang stripe, yung may stripe, doon sa walang stripe, ganyan lang yan. Alternate, ihinang nyo lang. So, naka-series ang tawag dyan. Series circuit. So, dire-diretso yan. Positive, negative, positive, negative. Andyan naman yan, may mga polarity. Yan. Yung output, punta nga sa bulb. Yung negative, huwag yun ang galawin. Tapos yung negative niya, yung anode, yung walang stripe, pupunta sa positive ng battery. So, ganun lang siya kadali guys. Then, itap nyo na. Then, okay na yon. So, malilesen na, bababa ang voltahe nyo from 14 point something to 13.2 na lang. Okay pa yon, tolerable yun sa ilaw. Hindi niya masusunog yun. Kahit 12 volts yung ilaw nyo. Kaya pa yon. Wag lang siya na 14.8, 14.9, susunugin nyo na yon. So, yun lang guys. Salamat.